Nagpunta nga kami ng kaibigan ko dito sa bodega ng bayan. Nagpasama kasi ako sa kanya para bumili ng damitan, pati na nga din ng bagong kutsyon ni Athena. Mga bandang alas 5 na nga ng hapon to at malapit na silang magsara, pero buti nga naabutan namin na bukas pa dahil marami pa rin talaga ang bumibili dito. Ang pagkakaalam ko kasi talagang napakamura dito pag dito ka bumili. Ang pagkakaalam ko nga din ay dito rin talaga namimili yung mama ko ng mga higaan namin pati na rin ng mga damitan. Eto nga't pagkapasok namin, napakadami pa talagang bumibili. Tignan nyo nga tong kaibigan ko, for the go talaga siya na sumama sa akin basta usapang galaan kahit kasama yung baby niya. Pagpasok ko nga dito ay napakadami ko nang nakita na mga damitan, electric fan, mga kutsyon at kung ano-ano pa. Bali, bumili nga lang ako ng single na kutsyon dahil para kay Athena lang naman to. At sa damitan naman ni Athena, bumili nga lang ako ng Durabox na para sa kanya lang. Ito nga tinanggalan nila sa karton at pagkatapos pinacheck na nga sa akin ng may-ari para nga malaman ko kung meron bang damage or merong sira. Na-check ko na nga itong Durabox pati na din yung kutsyon. Nakapagbayad na nga ako at pagkatapos pinabuhat ko na nga itong mga binili namin dito papunta sa pwesto ng mama ko. Dito lang din kasi talaga nagtitinda yung mama ko araw-araw sa bayan. Mupo nga muna kami dito habang inaantay namin yung service namin na asawa ng friend ko. Ginabi na nga din kami dahil medyo na traffic siya at maya-maya nga itong at dumating na din siya. Buti na nga lang ay merong tumulong sa amin para magbuhat. Ayun nga pala yung mama ko, yung naka-stripe. At ito namang taga-buhat namin ay kilala ng mama ko, pero inabutan ko na nga lang din para hindi naman nakakahiya. After nga ng ilang minutes na biyahe namin, ito nga't dumating na din kami agad dito sa amin. Nababa ko na nga si daddy para matulungan niya na kami na magbuhat neto. Buti na nga lang talaga ay meron kaming service at andyan lagi yung mga kaibigan namin para tulungan kami. Walang kapalit yung pagtulong nila sa amin pero merong sumbat. Charot. At dahil hindi nga ako pwedeng magbuhat nang mabigat, sila na nga lang yung magtulong-tulong para iakyat lahat yan sa taas. At bago nga tuluyang ilatag yung bagong kutsyon dito sa kwarto ni Athena, ang sabi ko nga sa mag-ama ko ay linisin at tanggalin nga muna nila itong lumang kutsyon. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo, kaya nga pala kami napabili ng bagong kutsyon dahil nung nakaraan nga si Athena ay nagkakamot-kamot at pagtingin nga namin sa balat niya ay napakadami niyang pula-pula. Feeling nga namin ay dahil yung dito sa kanyang higaan, dahil hindi lang naman isang beses nangyari kay Athena yon kundi linggo-linggo. Pero nagkakaganon lang naman yung balat ni Athena kapag manipis yung sapin ng kutsyon niya, pero kapag makapal naman ay hindi naman nangyayari sa kanya. Okay na okay pa naman talaga yung kama na yan ni Athena. Pero mas pinili na nga lang namin bumili ng bago at mas maliit na kutsyon para nga kahit paano mas lumuwag pa yung kwarto ni Athena. Matagal na din talaga namin gustong palitan yan dahil nga masyado siyang malaki para sa kwarto ni Athena. Nung naibaba na nga nila yung kutsyon, ito namang si daddy ay nilinis niya na itong kwarto ni Athena. Bali nawalisan niya na nga yan, bali ang pinang-spray nga pala niya dyan ay Zonrox na merong tubig at merong Downy. At pagkatapos nga ako naman ay nag-spray na ng pabango dito sa sulok-sulok. Nung okay na nga at nalinis na ni daddy, tanggal niya na nga sa pagkakatali itong kutsyon. At pagkatapos ipinasok niya na nga dito sa kwarto ni Athena para ilatag. Hindi ko na nga muna pinatanggal itong plastic cover dahil hindi pa naman talaga to yung pinaka-final na ayos sa kwarto niya. Pero para magamit na nga mamaya at mahigaan na, ang sabi ko nga ay lagyan niya muna pansamantala ng bedsheet. Dahil yung binili kong bagong bedsheet niyan ay nilabhan ko at bukas ko na ikakabit. Nung natapos na nga siya sa kutsyon, ang sabi ko nga sa kanya ay pasok niya na nga lang din muna tong Durabox sa loob ng kwarto. Pinatanggal ko na nga din sa kanya yung karton para na nga din makita niya yung nabili kong Durabox. Dapat talaga, 2 kutsyon at 2 Durabox yung bibilin ko. Wala na rin kasing kutsyon si daddy na ginagamit sa tuwing matutulog siya. Nagsasapin lang siya ng kumot sa baba. Pero dahil kinulang nga yung dala kong pera, ang sabi ko nga ay sa susunod na lang kapag nagka-budget na ulit. Bali kinabukasan nga, eto nga't magsisimula na akong makipagbakbakan dito sa loob ng kwarto ni Athena. Ang uunahin ko nga is itong Durabox. Inilabas ko na nga yung karton para nga maayos ko na tong mga Durabox at mailagay na yung mga damit ni Athena dito. Ayan nga sa sobrang tuwa ni Athena sa bago niyang damitan kung ano-ano na nga yung mga pinaglalagay niya. Bali, ang una ko nga gagawin ay tatanggalin ko muna isa-isa yung Durabox dito. Kailangan ko muna kasi siyang linisin or punasan dahil nga amoy plastic pa siya. At para nga makakilos ako ng maayos, dun ko na nga lang to pinaglilinisan sa labas sa may sala. Pagkatapos ko nga punasan, isa-isa ko na nga ulit siyang ipinagbabalik dito sa may loob. Inusog ko nga muna siya dito sa gilid para nga makapagwalis at makuha ko tong damitan ni Athena. Kung nakikita nyo nga, ito lang talaga yung damitan namin ni Athena, yung storage box. Meron naman talaga kaming mga maayos na damitan dati. Pero sa tuwing naglilipat nga kami,
ay iniiwan na namin yung mga Durabox namin para nga hindi na kami nahihirapan maghakot. At bukod talaga doon, hindi ko alam kung bakit, pero dati talaga mga mamis, ayoko nang meron kaming damitan. Ang weird, no? Pero hindi ko din talaga alam sa sarili ko kung bakit ayoko nang may damitan kami dati. Pero ngayon nga, napag-isip-isip ko, lalo na sa tuwing naglilinis ako ng kwarto ni Athena at kahit anong ayos ko ay parang napakadami pa ring tambak. Kaya naman sabi ko, bakit hindi ko ulit itry na magkaroon kami ng damitan? Dati kasi nung meron kaming damitan, naiinis kasi ako araw-araw. Kakaayos ko lang ng mga damit at pagkatapos, pagtingin ko ng mga bandang hapon ay gulo-gulo na naman. Yun talaga siguro yung dahilan kung bakit ayoko nang magkaroon kami ng damitan dati. Alam kong isa nga din yan sa mga pinoproblema nyo mga mommies. Yung kakaayos lang naman natin ng damitan natin at pagkatapos pagtingin natin ay sobrang gulo na ulit at parang binagyo na. Bali, inilabas ko pala yung damitan ko kaninang nakapwesto dun sa sulok. At pagkatapos nga, inilagay ko naman tong Durabox. Nung piling ko okay naman siya dyan sa pwesto niya, sunod ko namang ginawa, inaayos ko na nga tong mga damit ni Athena. Kung nakikita nyo nga, marami na akong mga inihagis, yun naman yung mga hindi niya nagagamitin. Mga nakaliitan niya at ayaw niya na talaga ding suotin. Habang tinutupi ko nga tong mga damit niya, bigla ko naalala na meron nga pala ako nilabahan ng mga terno pajamas ni Athena. Gaya to ng suot-suot ko ngayon na nakikita nyo dito sa video. Yung mga terno pajamas naman na yan ay binigay lang sa amin. Pero yung nagbigay sa amin yan, hindi niya alam na ganyan kadami yung binigay niya sa amin. Sa madaling salita, inilagay ko talaga sa bag ko yung ibang terno pajamas nang hindi niya alam. Binlock ko nga muna siya dito sa page ko para hindi niya mapanood na napakadami ko palang pinagkukuha na terno pajamas. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Sobrang dami ko na nga pinagtatanggal ng mga damit ni Athena na hindi niya na ginagamit. Kung ano nga yung mga nakikita nyo ngayon dyan sa ibabaw ng storage box, yan na lang talaga yung mga damit ni Athena na kasya sa kanya at madalas niyang gamitin. Bumili-bili pa ako ng Durabox. Kailangan ko lang pala talaga ay magbawas na ng mga damit ni Athena para magkasya doon sa dati niyang damitan. Nung naayos ko na nga yung mga pambahay niya, pati mga pantulog, etong at sunod kong ginawa ay kinuha ko naman tong mga pinagbibili ko sa Shein na mga pang-alis niya. Dahil nga napakabilis lumaki ni Athena, etong mga pinagbibili ko sa kanya kahit medyo mas malalaki na to, nakaliitan niya din agad. Gaya na nga lang kung nakita niyong pants kanina, isang beses niya nga lang nasuot yun nung nagkasakit pa siya at pagkatapos hindi na agad kasya sa kanya. Ito naman yung ginamit niya sa Christmas party ng December. Dahil large nga to, ito nga magagamit niya pa sa ibang okasyon. Pero bukod dyan, wala na talaga at hindi niya na magagamit yung iba. Ito naman yung ginamit niya nung birthday niya last year. Hindi na nga din kasya sa kanya, kaya itatabi ko na din. Ito namang swimsuit niya, kung napanood niyo nga last year yung vlog ko, nung birthday niya, ito yung ginamit niya. Alam niyo ba mga mamis, pag gina-orderan ko or binibilhan ko ng mga damit si Athena, lalong-lalo kapag pang-alis, yung mga pang 14 years old na talaga yung binibili ko sa kanya. Madalas nga binibilhan ko siya sa mga pandalaga or pang-adult na. Pero napakabilis pa din niyang kaliitan. Ito nga ang pink na to, nung last year ko nga lang yan binili sa kanya. Pero hindi na agad kasya sa kanya. Ito nga't meron din ako nabili kay Athena na para partner sana sa nakita niyong skirt na violet. Hindi niya pa nasuot yan kahit isang beses dahil ayaw niya, kaya itatabi ko na lang din. Nung natupi ko na nga lahat ng mga damit niya, nilagyan ko na nga ng pabango or nag-spray na nga ako ng pabango sa bawat box netong Durabox. At dahil hindi naman na niya magagamit itong mga Shein na to, dito ko na nga lang siya inilagay sa ilalim. Maghahanap na nga lang ako ng mga pwedeng mapagbigyan niyan para naman hindi masayang. Alam ko kasi yung mga damit kapag sobrang tagal nang itinago ay nasisira na yung tela. Kaya naman kaysa masira yung tela ay bibigay ko na nga lang siya sa mga pwede kong mapagbigyan. Hindi naman mamahalin yung mga damit na yan, pero isang beses at dalawang beses lang talaga nagamit niya lahat yan. Eto nga't meron pang mga iba na hindi naman Shein or branded. Ayaw niya na nga rin pagsusuotin yan, kaya inilagay ko na lang din dyan para matago. Bali ang sunod ko namang inayos itong ang mga pajamas niya. Para nga hindi na siya mahirapan hanapin yung terno, inipit ko na nga lang yung pinaka-pajamas doon sa loob ng damit. Para kapag naghanap siya ng damit niya, isang hugutan na lang. Dito ko na nga inilagay sa pinakataas para hindi na siya mahirapan sa tuwing kukuha siya ng damit. Ito namang mga ternong puti na to, nabili ko naman yan sa TikTok. Pang-adult talaga yan, pero dahil nga mahilig nga si Athena sa maluluwag na damit, sa kanya ko na pinasuot yan. Terno na din yan, may short at saka may t-shirt na din. Bali lahat nga ng pajamas, mga terno, pati na mga pambahay niya ay dito ko na nga lang inilagay sa taas.
Nakakaloka nga kasi napakakonti na lang pala talaga ng mga pambahay ni Athena. Buti na nga lang ay hindi siya mahilig lumabas ng bahay. Kaya hindi mapapansin or walang makakapansin na paulit-ulit yung mga suot niya. Bali dito naman sa pangalawang box, doon ko naman pinaglalagay yung mga short niya at napakakonti lang din. Mahilig akong magbigay ng mga gamit or mga damit niya pero ang hindi ko binigay talaga, tong damit na to na pink na sinuot niya nung unang Pasko niya nung baby pa siya. At pagkatapos itong damit naman na to, sinuot naman niya to nung first birthday niya. At ito namang isa, ito naman yung ginamit niya nung nagbinyag siya. Ito lang yung mga hindi ko pinagbibigay, talagang tinatago ko kasi nga may sentimental value to para sa akin. Hindi ko na nga din ibinigay itong unang lanyera na sinuot kay Athena paglabas niya o nung kapag kapanganak ko sa kanya. Ito talaga lang yung mga tinatago ko simula dati pa. Inilagay ko na nga lang din siya dito sa plastic ng Shein para nga maisama ko siya doon sa mga damit sa baba. Eto nga't meron pa ding mga maliliit na terno. Dahil wala na nga plastic, ilalagay ko na nga lang din siya dyan sa baba nang hindi nakabalot. Ang sunod ko namang inayos, ito namang mga pang-alis niya. O diba, napakakonti lang din ng mga pang-alis niya. Ito na lang din kasi talaga yung mga kasya sa kanya at kabibili ko lang neto nung December. Yung mga yan naman ay wala pang 100. Ang mga hinahanap ko na kasi yung mga t-shirt na medyo maluluwag sa kanya dahil yun talaga yung pinakagusto niya. Sunod ko namang inayos itong mga underwear niya. Nilagay ko na nga lang dito sa isang maliit na box. Napakadami ko nang kalat at habang naglilinis nga ako, ito namang mag-ama ko ay nagsusukatan ng height dito sa loob ng kwarto. Si Daddy talaga, buwan-buwan talaga niyang ginagawa yan kay Athena dahil nagugulat kami, mabilis niya kaliitan yung mga damit. Kaya kung mapapasyal nga kayo dito sa bahay namin ay makikita nyo yung loob ng kwarto, napakadaming guhit-guhit. Habang nagsusukatan nga sila ng height doon, ang ginawa ko naman ay inayos ko na rin tong mga abubot ni Athena. Etong mga to ay nung 3 years old pa siya pero hanggang ngayon maayos at magaganda pa din talaga. Dati kasi nung mga 3 years old pa si Athena, pag nakikita ko talaga ang bagay sa kanya, yung mga salamin o yung ipit, binibili ko talaga agad. Dati naman kasi nung mas bata-bata pa siya ay madalas kaming umalis. Pero ngayon talaga na lumaki na siya, mabibilang na lang talaga sa isang taon kung kailan kami lumalabas. At saka kasi ngayon na malaki na siya, hindi na ako masyadong bibili ng mga gusto ko para sa kanya. Kasi nga marunong na siyang mamili ng mga gusto niya para sa sarili niya. Eto nga't nakita ko pa yung maliit na bag niya dito na maraming barya. Alam niyo ba mga mamis, itong mga barya na to, naipon niya lang yan. Sa tuwing meron siyang nakikita sa daan na 25 o kaya naman piso, dinadampo talaga niya yun at pagkatapos dyan niya nga nilalagay sa bag niya. Napakadami na rin pala niyan mga mamis pero ayaw niyang ipagalaw. Hindi na nga din ako mahihirapan sa napkin niya dahil meron na ring lagayan. Nung naayos ko na nga yung kanyang Durabox, kung nakita niyo naman napakakonti lang talaga ng mga damit niya. Mas marami pa nga at atong mga tinanggal ko. Yung iba dito ay kasya pa naman sa kanya, puro mga pambahay at meron ding pang-alis pero ayaw niya na talagang suotin. Hindi ko na talaga pinipilit pag ayaw niya kasi nga hindi siya komportable. Kesa nga isiksik ko pa dun sa damitan niya, ito nga tinanggal ko na lang. Bale, magiging problema ko na nga lang ay kung saan ko itatambak yung mga yon dahil nagbabawas talaga kami ng mga gamit. Dahil alam niyo naman na napakaliit lang naman itong inuupahan naming apartment. Hindi ko nga pala bet yung pagkakaayos ng Durabox o ng pagkakalagay niya dun sa gilid kaya inilipat ko. Sinuggest nga ni Daddy na ilagay ko na nga lang daw doon sa may gilid ng kutsyon ni Athena yung kanyang Durabox para nga daw pagbukas yung pinto hindi agad nakikita si Athena. Bale, ang sunod ko namang lilinisan is ito naman kung saan nakalagay yung kanyang kutsyon. Pinagtatanggal ko na nga yung mga unan, yung mga sapin, mga kumot, pati na rin yung mga laruan niya at pagkatapos inangat ko na nga tong kutsyon at nagwalis na ako. Kung napansin nyo nga, hindi ako tinutulungan ni Daddy. Ganyan kasi talaga yan siya. Gustong-gusto niya talaga ako nakikitang nahihirapan. Kasi ito na daw talaga yung pinakaganti niya sa akin sa mga ginagawa kong pagpapahirap sa kanya. Kaya kung napansin nyo, pakain-kain lang siya ng tinapay habang pinapanood ako. Pero syempre, joke lang lahat ng yon mga mamis. Ayoko talaga magpatulog kay Athena or kay Daddy nung mga araw na yan. Kasi feeling ko ang strong-strong ko. Charot. Mas natatagalan kasi ako pag merong tumutulong sa akin. Pero joke lang yon mga mamis. Noong mga oras na yan, natutumba-tumba na ako. Alam niyo naman, nahirap bumalance tong mga pa akong may diferensya. Tapos si Daddy tinatawan-tawanan lang ako. Dahil hindi ko na nga kayang tumayo mag-isa, ito nga tinulungan niya na ako at naawa na siya sa akin. Alam niyo naman mga mamis na kapag sobrang baba na ng inupuan ko ay hindi ko na kayang tumayo mag-isa. Tinatawanan at inaasar na nga ako ni Daddy ng mga oras na yan. Ayaw ko pa daw ng tulong eh hindi ko naman daw pala talaga kaya. Tatawagin at tatawagin ko pa din daw pala siya. Naikabit ko na nga yung bedsheet at nagpalit na rin ako ng mga punda ng unan.
Sa mga nagtatanong nga kung saan ko nabibili yung mga bedsheet ko, sa TikTok lang yan mga mamis. Kung meron nga kayo mga TikTok, ilalagay ko nga sa comment section yung link ng TikTok na pinagbilhan ko niyan para kung sakaling nga gusto nyo rin bumili ay makabili kayo. Maganda at makapal lagi yung mga nabibili kong bedsheet mga mamis. Natapos na nga ako sa kutsyon, bali naglagay nga ako ng sabitan dito sa gilid ng Durabox para isabit naman tong dalawang maliit na sling bag ni Athena. Lagay ko na nga din sa ibabaw ng damitan itong tote bag na lagayan ng mga gamit ni Athena pang swimming. Ipinasok ko na nga rin tong damitan ko. Naayos ko na din pala banda dyan. Pagkatapos nga ng ilang oras na paglilinis, finally nga ay natapos na ako. Kumpara nga sa mga napapanood yung vlog ko tuwing naglilinis ako ng kwarto, mas maluwag na, mas kumonti yung gamit, at mas maaliwalas na nga siyang tignan.